I love Philippines, the grand land of my homeland Philippines. Wow, amazing. No compare in my homeland country. This is just the way I live in very simple life. No stress, no pressure. It's only in the Philippines. I love Philippines. The jeepney of the Philippines, I love it. The green grass, like other country, the green grass, the soft, the smooth, and very very nice life, simple life. Seeing Philippines, no compare. I'm proud to be Filipino. Filipino woman, OFW. Saan man sulok kayo ng daigdig, yun yung ipagmalaki na kayo ay Pinay. Ngayon pa ba na tayo ay na at Philippines rise again. Tricycle and e-bike. Wow. That's the tricycle. So hindi nakaranas mag-tricycle, diba? Dito lang sa Pilipinas ang may tricycle. At ang traditional jeepney. Wow. Jeepney sa Pilipinas lang meron niya. I proud to be jeepney. Saraw, the Saraw design. Saraw, just only in the Philippines. The commuter, walang katulad. Balik-balik tayo man ng mundo, saan man kayo mapunta. Yung mga nag-iisip ng negative mindset, goodbye 2025, alisin na yung mga negative about sa ating bansang sinilangan. Be positive. Wala nang gaganta pa sa bansa mong kinubuan o sinilangan. Kay pilam ka, kay ikaw ay hap-hap, ipagmalaki mo na ikaw ay dugong Pilipino. Diba? Dito sa Pilipinas, no pressure. Kung ikaw may pride, simplihan mo lang ang buhay. So yan, yan. Tricycle, the simple commuter, easy to sakay para pakiabot ng bayad yun, di ba? So nakakaranas niyan, di ba? Namimiss nyo ba yung pagsakay nyo yung jeep? Bayad ko po pasa-pasa. Sa Pilipinas lang meron yan. Makikisuyo, ano pa, yung mga nag-negative dyan about Philippines, wag ganon, baka, yan, wag ganon. Palagi nagtampo ka sa Pilipinas, pumunta ka sa pinakamalayong sulok ng daigdig, 2 years, 3 years, kapag medyo ano ka na, anong isipin mo? Marami ka namimiss sa Pilipinas pagdating mo sa ibang bansa. Kahit medyo nagtampo ka may pinagtampuhan ka sa Pilipinas, aalis ka, diba? May namimiss ka. Uwi mo ng
Pilipinas is very unique. Unique country, Philippines. Yan. Ito mo, green grass, oh. Kapag nakapunta ka sa ibang bansa, and then medyo nagbakasyon ka, in 6 months, sino dyan ang bakasyonista sa OFW, tourist lang. Di ba, mga 5 buwan ka lang, ay uwi na ako ng Pilipinas. Di ba? Bakit kaya? Ano kaya meron sa Pilipinas? Ito, oh, yan, oh. Yan ang meron sa Pilipinas. Kasimplihan, relax, diba? Yung mga bata naglalaro, oh. Ano bang meron sa Pilipinas? Ayun nga, hindi ka nagmamadali, napaka-chill ng buhay. Punta ka ng kapitbahay, sabihin sa'yo, merienda po, kaya na po. O, kaya hindi ka makakilala ba kayo? Hindi naman. Oh, mano po, tiya, uncle, o ganun, diba? Oh, sa Pilipinas may marinig ka yan. Eh sa ibang bansa, may pangalan, tatawagin ka ng pangalan mo. Pedro, Juan, ayan, oh. Ayan, mag-New Year na kasi. Kaya maingay motor, mag-New Year na bukas, bukas New Year na. Kaya yung ating mga mindset na medyo negative about Philippines, about pagka-Pilipino mo, huwag ka nang matakot na ikay Pilipino. Huwag mo ikayain na ikaw ay nakatira sa Pilipinas. Sa isang bahagi ng buhay, hindi ka pwedeng almost perfect. In overall, in general, hindi tayo pwedeng maging perfect na perfect. Hindi. Mas okay nga yung hindi perfect eh. Papunta yan sa pagka-perfect. Oh, kasi sa dami ng karanasan mo, Pilipino, ikaw ay Pinipino. Pinipino, ano ba yung Pinipino? Pinipilter. Nasa bandang huli, sulit ka na. So ang tunay na ginto, dapat darangin sa apoy para maging purified filter. Natunay kang tunay na ginto, hindi ka piki. So tatanggalin sa ginto yung mga bato-bato para ma-purified, ma-filter, para maging 25 karat ka. Yan, diba? Yan ang ating real talk. The real talk is masakit pero masarap sa bandang huli. Maisip mo, tama nga. Hindi na balin, tadtad ka ng karanasan, tadtad ka ng pagkakamali, and then sa huli may comparison ka na, hindi ka na pamalilito, hindi ka na tawag doon, magugulumihanan pa, kasi nauna na yung iyong pagkadapa, and then bangon, nadapa ka sa putik, nadumihan ka, etc. Hindi, pasan ka papunta sa pagkalinis, siyempre lilinisin mo yan, and then yung mga dinapaan mo, okay, hindi na ako dadaan dyan, ganito na, gano'n na. Yan po ang mindset ng Pilipino sa kalamlang. Okay? Uy. Kaya ako to sinasabi para naman maintindihan ng iba na ang pagka-Pilipino at pagka-Pinay natin, huwag nating masyadong ipagsasabi ang ating mga negative. Sa halip ang ipagsasabi natin yung positibo. Kung sino makakarinig nito sa masulok ng daigdig sa OFW, ang ating pong ipagsasabi sa iba yung positibo na Pilipino at Pinay. Huwag natin ipagkalat yung mga negatibo. Ay, kasi ipagkakalat natin sa paligid natin yung negatibo about Pinay or about our country, masama po yun. Masama po yun. Para pong backfight yun sa ating sinilangang bansa. Napakasarap nung ikaw pure open-minded. Lawakan 2026 na, malapit na, 1 day na lang. So yan, at kaya ko ito sinasabi para siyempre para medyo may konti tayong naman na hindi ko pa sinasabi na kayo minsan aralin din natin ang pagbabago ay hindi kontra sa mabuting layunin. Yan yung maganda ikaw ay nagkamali, mali hindi naman habang buhay mali, doon nga papunta yun sa pagkatuwid para kung elementary dati hindi mo kayang magsulat ng tuwid, baliko, liko ng grade 3 ka na, patuwid ng patuwid. Ganyan lang po ang karanasan. Alright.
Para po meron tayong kaunting may marinig man lang. Ako ay may channel, ako ay YouTuber din, vlogger. 2026, ibahin natin ang mukha ng ating mga influencer. Be a good mindset sa iba. Wag manghawa ng negative. Ang ihawa natin yung positive. Ay, pambihira. O, pambihira po pag Opo. Yan po. 2026 na, new era, new life. Stand and firm sa positive na thinking about our homeland Philippines. Mabuhay tayong lahat. I love you all. Thank you.